A very, very pleasant morning to everyone. We're back again at our Credible Podcast. I'm here with my members, MJ Ocampo, RJ Mendoza, and Daniel Santos. So, I want to share my insight about our food vlog. Kasi napapanood ko sa YouTube na parang madali lang gawin yung food vlog. And that, I was wrong. Kala natin na madaling gawin yung food vlog kasi final output na yung pinapakita sa atin. But it's not. May pagre-record doon, masyado siyang kailangan mo ng time to prepare and editing. Editing is the one of the key points para gumanda yung vlog nyo. So, nalaman ko na or na-experience ko na sobrang hirap mag-food vlog. Dahil sa mga challenges, katulad ng mahirap maghanap ng place, mamaya may kulang tayong ingredients, mamaya maingay yung place, mamaya madilim yung place, and many more. Sa pag-i-edit naman, siguro i-share ko yung kasi nag-i-edit na ako dati. Pero, I lost my creativeness sa pag-i-edit ngayon. Kaya siguro, hindi ako satisfied sa food vlog natin. Pero overall, maganda naman. Then, buko pie. Let's start with buko pie. Like, just what we research, buko pie is from Las Bañas. Las Bañas, di ba? Las Bañas City in Laguna. Maraming pagkain sa Laguna, Los Baños, may espasol, Quezon Puti. Pwede yun. Marami pa. Yung buko pie, kala ko sa umpisa, sobrang hirap niyang gawin. Hirap naman talaga. Mahirap talaga. May experience na kasi tayo magluto. Kasi, ilang beses tayo nagluto? 4, 5 beses? 6? Ilang beses na tayo nagluto? Doon ako nadalian. Medyo nadalian ako sa pagmamasa. May experience na ako dyan. Gumawa na ako ng donut dati, churros. May konting background experience ako. Pero yung pagbe-bake, paglagay ng pagkain sa oven o nung tinapay, medyo mahirap. Medyo nahirapan ako. Kasi, I don't know how it works. Kasi wala kaming oven sa bahay, kaya hindi ako makapag-explore or ma-experience yun. Kaya medyo tabingi ako pag sa baking. Pero, yung buko pie natin, goods. Nagandahan ako. Ang problema lang, Matigas. hindi siya matigas eh. Malambot siya kung manipis yung breading, yung tinapay. Pero, mali tayo doon. Ayun yung sasabihin ko na, nalaman ko na may talent si RJ sa sa pagbe-bake. Kasi, maganda yung pagkaka-pulman siya ng outer crust niya or layer. Tapos yung sa inyong dalawa naman, ay yung makapal. Hindi na lang mag-top. Diba? Di ka na lang makapagsalita kasi nga nagulat ka, magaling pala si RJ. Sa amin, ang sagwa. Sa inyo, talk to my lawyer, di ba? So yung mga ganong bagay na-experience natin kasi nag-food vlog tayo. Ayun yung mga core memories ba kung tawagin? Core memories pag nagawa ka ng mga ginagawa mo everyday. May mga core memories. Pag lumabas ka sa comfort zone mo, di ba? Kung comfort zone. Lahat tayo lumabas sa comfort zone. Kasi, nagbe-bake ka ba? Hindi. Ikaw, nagbe-bake ka ba? Nagbe-bake ka. Ikaw? Ako, nagbe-bake din. Nagbe-bake pala kayo. Naku ba naman yan? Ganyanan. Tridoran. Tapos hindi kami nagbe-bake. Nagulat lang kami. And, another experience, yung paggawa natin ng breading at saka ng fillings. Nagkagulo tayo sa instruction. Yan yung na-enjoy ko, pre. Yung pagmamasa. Ang sarap sa feeling. Kasi, di ba? Sobrang lambot. Masaya paglaruan. Satisfying Parang- kapag ginagano. Parang clay. Oo, parang clay siya. Yung naging problema natin sa pagluluto is, hindi natin natunaw yung butter. Kulang sa harina. Kulang sa all-purpose flour. Tapos, binagsak natin yung malamig na tubig. Kaya yun, medyo fail yung dough natin. Kala ko semento eh. Gulat ka, no? Tapos sa feelings naman, ano bang masasabi ko sa feelings?
Solid. Masarap yung feelings. Ang problema lang sa feelings yung kulay. Kasi ang kulay ng authentic buko pie is puti. Yung kulay ng atin is condensed. Hindi siya condensed eh. Dilaw na dilaw. Para siyang parang, ang tawag dito? Yeah. Yema. Yun. Para siyang yema. Kaya nagulat ako. Bakit ganito yung itsura? Tapos nung first stage niya, sobrang tamis. Parang kusino pati. Mali tayo ng portion ng asukal. Kaya, ayun, Medyo tabing eh. medyo tabingi tayo doon. Pero, as the result came, Tapos bilang first timer, hindi na rin masama yan. and bilang first timer nga, sabi mo, it was a good experience. Ito, last question. Ano yung mga lesson at saka mga na-experience nyo sa pagbablog natin? Ikaw. Lesson, ano sa akin eh. Teamwork is a must talaga. Kahit anong larangan, basta may Okay. grupo. Kasi kung di kayo mag-teamwork, magkakagulo-gulo kayo. Hindi kayo nakagawa ng ayos. Tingnan mo, tulad mo, kung wala kami Noel na marunong mag-video o marunong sa camera, tingin mo makakapag-vlog kami. Ang magiging outcome is hindi siya quality. kagandahan. Pero hindi ko naman sinasabi na magaling ako humawak ng camera. May may knowledge. alam. May knowledge. Okay. Tapos sa experience naman, tawag dito, may kaba. Kasi first time ko magbe-bake. Tapos yung turns out naman masarap naman yung nagawa natin. Tapos ayos naman yung final product. Tapos ayun, na-enjoy ko din yung yung process sa paggagawa. Kayo ba? Ikaw, RJ? Ang lesson ko naman is nakakatulong ito sa akin na buhay ng aking kumpiyansa sa harap ng kamera at matutunan kung paano umangkop sa iba't ibang trend o content. Ang experience ko naman dahil medyo nahirapan ako dahil hindi ako sanay sa may nakaharap sa aking camera. Bagay. Tama nga rin naman. Kasi nakakakaba talaga pag may nakaharap sa yung camera. Nakaka-pressure pati. Nakaka-pressure, di ba? Ikaw, ganyan. Yung lesson naman sa akin is dapat alamin mo muna yung mga ingredients bago ka gumawa. Kasi may instances na kamali ka. Yung experience ko naman, medyo hindi na ako kinakabahan kasi nagbe-bake na ako dati. Nag-bake ako sa school dati. And naging okay naman yung result. Ayun nga. Pag may mga knowledge na tayo sa isang bagay, minsan nawawala yung kaba kasi natutuwa tayo or sumasaya tayo habang ginagawa natin yon. Itutunong ko sa'yo, as a leader, pre, paano mo napili yung yung ganun title? Kasi maraming pwede maging title eh, pero ba't ganun? Sabihin na natin na simple, unique. Marami pa yung title na yon. Pero yung The Ultimate Replication of Breakfast in the Province of Laguna. Bango pa kayo dyan. Kaya nga eh. Ganda niya pakinggan. Bakit breakfast? Buko pa yung ginawa nyo. Ayun yung maganda sa buko pie. Doon muna tayo sa buko pie. Mamaya na yung title. Yung buko pie, kung bakit buko pie, tas breakfast. Kasi siya, pastry. Katulad ng pandesal, apas, brohas, marami pa iba. Filipino pastry siya. Ang kagandahan pa dito, merienda siya. Pero, pag hindi nyo naubos ng hapon, kinabukasan, breakfast nyo siya. So, kayo, baka may follow-up question pa kayo. Ano yung mga struggles na kinaharap mo as a leader namin? Ang medyo problema ko lang is yung sa videos. Kasi medyo nakukulangan ako sa pag-i-edit. Sa pag-i-edit ng video, medyo kulang ng stock image. Stock videos. Kaya siguro medyo challenging mag-edit ng mga oras na yun. Kaya ayun, di ko alam. Kayo na lang ang humusga ng vlog natin. Napanood ko naman yung vlog natin. Ayos naman yung kanalabasan eh. Tingin ko, agree din naman yung iba dun. Sige, pwede naman natin sabihin na maganda siya. Pwede din magpangit siya. Sa napanood ko naman, maganda siya. Pero kung gusto nyong mapanood yung vlog na yon, pumunta kayo sa YouTube channel namin. Subscribe kayo. Mag-like and share kayo. Magagandahan kayo doon sobra. Kung gusto na lang naman,
Pero kung ayaw nyo, di wag. Wala na yung magagawa, di ba? Pero ang title nun is The Ultimate Replication of Breakfast in the Province of Laguna. This is Credible Podcast. Signing off.